Nako, hindi na po nakatiis at muling umatake at ito'y sa plenaryo na po Diyan po sa Senado. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta laban po kay Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee o BRC. At yun ho ay kine-question ni Senator Marcoleta kung ano ho ba ang ikinakatakot nitong si Lacson at bakit ayaw niya hong magpatawag ng investigasyon na may kinalaman dito po sa sinasabing di umano ay mga panibagong aligasyon ng paghahatid ng mga mali-malitang pera ng 18 ex-Marines. Na kung saan ay ito po yung mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Yun po. At sa privilege speech ni Senator Marcoleta diyan po sa Senado, ay kanyang inisa-isa yung mga kapalpakan at yung mga naging kontradiksyon na binabanggit ni Senator Lacson at ang dami ho inisa-isa ho ni Senator Marcoleta. Yung mga siya ho mismo si Lacson mismo ang nagbabanggit na ganito anomalya tapos hindi naman pinapatawag sa hearing diyan po sa Senado. So kanya ipinagtataka halimbawa yung si Bersamin, yung batang Bersamin, mga kababayan, hindi niya po hindi niya ho ipinatawag at nabanggit ho yan, di ba? Pati yung kay Ulaibar, pero wala po, no? At bukod ho dyan ay napakarami ho na mga binabanggit ho itong si Lacson, yung 67 na sinasabi niyang contractor. So ni isa man, wala hong ipinatawag. At wala hong ipinursige na pag-iimbestiga dito po sa 67 contractor. Yung mga congressman ay contractor pa. Di po ba? At bukod ho dyan ay yung binabanggit din ho ni Senator Lacson na kung saan ay, di ba, yung mga aligasyon laban ho rito kay dating Speaker Martin Romualdez. Sabi po ni Senator Marcoleta, hindi niya pwedeng sabihin na walang kasi nagpa-interview itong si Lacson na wala raw basihan na mag-uugnay kay Romualdez dito po sa flood control project. Pero ang dami nga aligasyon At mismo ito sabi ni Senator Marcoleta, may aligasyon dyan si Bernardo, ganyan din po si Zaldico, yung pinakamatindi, talagang kompleto, Zaldico at si Orly Gutesa. So hindi pa ba yun sapat para imbestigahan? Alam niyo, ang pag-iimbestigahan, hindi naman sasabing guilty na, di ba? At iimbestigahan, titignan at alamin kung may katotohanan yung nasabing mga aligasyon. So sabi ko ni Senator Marcoleta, ano ba kinakatakot ni Senator Lacson? Bakit ayaw niyong mag-imbestiga? At ito ho bang pag-ayaw niya sa investigasyon dito po sa aligasyon ng 18 ex-Marines, ito ba ay aprobado ng 20 miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee? Na ikonsulta ho ba ito? O dapat lang ba ang chairman ang magdidesisyon? Yan po, sinasabi ho niya, no? Ito, panoorin ho natin, mga kababayan, ito hong bahagi ng privilege speech ni Senator Marcoleta kung saan ay kanyang muling binira. Ito ho, talagang sa plenaryo na ho, dati sa mga interview at o press con o sa TV program ni Senator Marcoleta. Ngayon ho, ito, diretsahan ho, mga kababayan, sa plenaryo. Ito, panoorin nyo itong pahayag ni Senator Marcoleta sa kanyang privilege speech at na kung saan ay kanyang binira, tahasan at inisa-isa yung mga sinasabing kapalpakan at kawalan ho ng interes ni Lacson na imbestigahan ito pong 18 18 Marines yung kanilang mga aligasyon. Ito po yung privilege speech ni Senator Marcoleta. On February 24, 2026, a press conference was held in which one attorney, Levy Baligod, presented a joint affidavit from 18 former members of the Philippine Marine Corps, a former enlisted personnel of the Philippine Army, and a reservist of the Philippine Army. The affidavit alleges that they were involved in the delivery of maletas filled with cash to various recipients, purportedly under the orders of Zaldico. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park
gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalukip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po natin sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ang mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Kasihan nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta sa kanyang privileges. Medyo mahaba yan pero
pinaiklian na lang ho natin at yung tanong nga ho ni Senator Marcoleta, ano ba kinakatakot ni Senator Lacson? At alam nyo, sinisira raw po ni Senator Lacson yung dating o napakatagal na hong magandang imahe ng Blue Ribbon Committee o BRC. Kasi sa mga nakaraan ho ng mga kongreso, mga kababayan at nakaraang administrasyon, kapag may mga lumutang po na mga anomalya, korupsyon sa ating gobyerno, alam na kagad talagang nandyan na yung Blue Ribbon Committee na magsasagwa po ng investigasyon, di po ba? At sa katunayan, yan po sobrang makapangyarihan at hindi na po kinakailangan na merong maghain ng resolusyon para mag-imbestiga yung isang sinasabing usapin. At pwede ho, kusa ho na mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee. Pero sa ngayon, ito ho ay nakabuyang-yang na ho, mga kababayan. Isinusubo na ho yung mga ebidensya kasi ito hong 18 ex-Marines, hindi lang ho sila basta nagsasabi na eto, yung mga nangyari, sila ho mismo ay eyewitness.